Breaking news po tayo mga kababayan. Ito, former Congressman Saldico nagpahayag ng kahandaan na maging state witness. Naku po, para pagtibayan ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Hala, ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa na-file niyong impeachment, to become a state witness, kahit nasa Zoom ay tatayo siya bilang witness dito sa grupong nag-file ng impeachment case. Mga kababayan, ayon yan kay Mike Defensor Santiago. Nako po. Kaya pala mga kababayan, no, na hindi tinanggap yung kanilang ginawang pag-file mga kababayan ng impeachment kahapon. Diba? Ang daming alibay mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Si Mike. Sabi ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz. Balik natin ng konti. 200 million. Balik natin ng konti mga kababayan para klarong-klaro itong sinabi ni Mike Defensor. Sabi ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa Tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Klarong-klaro mga kababayan ha, para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Gabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So, salamat po. At etong mga kababayan, pakinggan natin ng buo itong ginawang press conference nila dating kong Mike at Attorney Topacio at iba pa. Kaugnay sa hindi tinanggap na impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po, batay sa pinakita ni Atty. Manny Luna, andyan yung mga annexes evidence na hawak po namin. And this is the main impeachment complaint na hindi po tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General. Nako. Yan po, tahasan namin sinasabi, mali, illegal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na pong sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po ay dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively, dahil naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-file po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Tama. Sila po siguro kumisan parang surprise sila that we filed. But actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na saligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin, at ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino, wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso, kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who would be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. I just want to add, no? Alam mo kasi, the responsibility of the President
is overwhelming. Maraming nagsasabi na sector or even the people around him are saying si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami, sa grupo namin, we don't believe na siya ang nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the Ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwedeng mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tangi lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, Tama. pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And it is through the impeachment. Pero nanghihinakit kami dahil mukhang hindi kami Sinabotahe, pinagbigyan kabayan. ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So, that is why we are here today. Maraming po salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Kong Jing Palas and Attorney Topacio. Attorney Manny? Just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Topacio in the successful impeachment of former COMELEC Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending unprogrammed appropriations and not vetoing increased unprogrammed appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung unprogrammed appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? Yun, This is kabayan. unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing.
sa Constitution, required po under Article 7, Section 22, na ma-identify yung sources o financing. Kaya, itong program, mula sa simula, nagiging graft-prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the unprogrammed appropriations and for recommending unprogrammed appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga saro na nirelease ng Presidente. Itong program allocation can only happen kung merong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga saro na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po. Ang unprogrammed allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihing may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogrammed allocation. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titingnan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation din LGU para sa mahihirap. Nung umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, unprogrammed, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, merong babalik na pera sa'yo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Di ba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo,
ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, pag present ng Pangulo yan sa House of Representatives, ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung NEP at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed grant. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabanggit lang ni Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So, una ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam nyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa unprogrammed. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, unprogrammed allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogrammed. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogrammed allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. At ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth, sa lahat ho, unprogrammed funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat ho tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talaga yung ginagawa natin, no? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap ho nun.
bilang kapatid para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, bale wala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So, saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Mantay sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumun na sa drugs. Meron pa nga na minsan daw parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi nila pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Magandang tanghali po mga magulang at mga kapatid. Hindi ko na po uulitin yung mga points. I think my fellow complainants have made everything so clear. Ang nais ko lamang pong sabihin, very briefly, ay the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of bend the law. Why am I saying this? Some of this may not be included in the complaint, but in law, sa batas po, previous acts constitute pattern. Ayan, that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to na bend the law, na napapunta kaya merong appropriated allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Belgica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibend the law. Kaya dapat pong matigil na to by removing the president. Nakasasabi lang po nitong mga kasama ko, yung kay Presidente Duterte. Ito pa, kung napansin nyo, even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa House wherein the counsel was physically prevented from advising his client. Ako yun, dun sa Quadcom. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JBC, inignore. Anong ginawa? Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Boying Remulla, tinanggal yung rule na automatically docketed just to say na walang kasong docketed against Ombudsman Remulla para ma-appoint siya. Break the law na yun. Hindi na bend the law yun. Ano pa? Yung abuse ng administrasyon ng hearsay. Nililin lang po ang taong bayan. Ang hearsay po, sabi sa akin ni Jing, babaero daw, si General Garcia. Yun ang hearsay. Binotektahan ko na nga si Jing, pumalag pa kayo, pambira naman kayo. Pero pag nakita ko mismo na ng bababae si Jing, ayan, binalik ko na kay Jing, hindi po hearsay yun. Kaya yung sinasabi ng hearsay si Saldico, hindi po. That is eyewitness testimony. Matibay po yun.
Yung sinasabi nilang si Leviste ay dapat i-authenticate yung Cabral files, mali po yun. Mali yung ginagawa ni Ping Lacson. By the mere fact that a person was placed under oath in the BRC hearing at sinabi niyang nakuha niya yung kay Cabral, siya mismo. That is proper authentication under the law. Pero sasabihin nila hindi. By the mere fact that a member of the family ay sinabing out of her own personal knowledge na gumagamit ng droga ang Pangulo, hindi po hearsay yun. Wala pong hearsay doon. Si Gutesa, the mere fact na sinabi niyang nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez, hindi po hearsay yun. Eyewitness account po yun. Bendalo na naman. Yung bribery ng magkapatid na Remulla, inalokay 1 bilyon, may inaresto mo yun. Attempted bribery yun. That is a crime. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa media, sinabi nila, oy, may nag-attempt na mag-bribe sa amin, ayaw naman sabihin kung sino. They were sworn to uphold the laws and faithfully execute the same. Bakit hindi nila sinunod yung batas? Yung restitution, na sinasabi nilang dapat mag-restitution, ito, very tricky to. I hope you will give me 5 minutes, Congressman. Alam nyo kung bakit tumututulo po kami sa restitution? Ikikwento ko po sa inyo. Yun pong restitution, unang-una, wala po yun sa witness protection law. Pangalawa, yung restitution po, very tricky yun kung igagawin mo yung kondisyon for inclusion in witness protection. Bakit? Ako, nagnakaw ako ng 1 bilyon. Sabihin ko sa DOJ, boss, babalik ako ng 400 million. Iyo yung 200. May 400 million pa ako. Witness protection, state witness, wala na akong criminal liability. Absuelto na ako. Ngayon, sinasabi ni Fadulion, pwede daw mag-agree ang DOJ sa restitution kung anong amount. Hindi po pwede. Why? Allowing a person who stole from government to keep part of the loot is a contract that is contrary to public policy and therefore null and void. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan ay nasa civil code. Look it up. Kaya po, in order to recover ill-gotten wealth, yung sinasabi ni Boying na, pagtatawa na naman tayo niyan. Hindi natin ma-recover. Binigyan agad natin ng immunity. Hindi po. Mali po si Boying dyan. Meron pong provision for civil forfeiture of ill-gotten wealth. Paano po? Ang Office of the Solicitor General ang magpa-file sa korte. Bakit po sa korte? Sapagkat hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng DOJ, ang ninakaw mo ay 500 million, 600 million. Kukunin namin. That is deprivation of property without due process of law. Who determines kung magkano ninakaw? Ang korte. Ngayon sasabihin nila, mahirap sa korte. Hindi po mahirap. Unang-una, aside from the fact that that is the process provided for by law, kapag civil forfeiture po, there are two presumptions that are in favor of government. Number one, the presumption that all assets over and above the legitimate income of a public official is presumed ill-gotten. Siya ang magpatunay na hindi ill-gotten. Number two, since it is a civil suit, it is civil in nature. Preponderance of evidence lamang ang kailangan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kahit maabsuelto yung tao, pwede pa rin kunin because it proceeds independently of any criminal action for graft, plunder, malversation, etc. against the erring official. Kaya po sa korte, ang mangyayari pag sinali mo yung restitution sa pasok sa witness protection, that is fraught with the danger of graft and corruption. Magkakatawaran yan. Kaya hindi po nilagay yung provision na yan sa witness protection. Kita nyo na. Pagkatapos, dinedefensa nila. Bakit? Gusto nilang, they want a piece of the action. O, di ba? Kitang-kita nyo eh. Kung bakit, binibendalo na naman yan. O, doon sa impeachment, bendalo na naman, kahapon lang. O, can you imagine? Sinabi na sa Section 3, Rule 2 ng Rules on Impeachment, ang Office of the SecGen. The SecGen is not the Office of the SecGen.
The SecGen does not exercise all the powers. The SecGen does not bring the powers of the office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe, may OIC. Bakit ayaw tanggapin ni Attorney Momoy? Salonga. Ba? Hindi, Moy, di ba? Oo. Haifa? Okay, whatever. Hindi ko nakakuha yung, kasi namumutla kahapon kaya medyo hindi ko na ako nanginginig Okay, anyway. Tayo ba nag-file tayo sa hukuman ng kaso, kailangan nandun yung huwes? Kapag nag-file ba tayo ng appeal sa Office of the President, dapat nandun yung Pangulo sa Malacanang? Bakit ito? Kapag nag-file ka, kailangan nandun yung Secretary General? Wow naman, di ba? Ganon siya makapangyarihan. So, ito po ang pattern na gusto namin i-break. You cannot ignore the law. You cannot bend the law. You cannot keep violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Because as President, lahat po yan, ikaw ang may command responsibility. Sabi nga ni Roosevelt, di ba, si President Roosevelt, meron siyang nakalagay doon sa kanyang desk, the buck stops here. Kahit anong mangyari, ako yan. Kung may credit, siya yon. Kung may kasalanan, siya rin yun because he's the head of the executive department. And when he made an oath nung siya ay nahalal, sinabi niya, he made a solemn oath that it will be his duty to protect the Constitution and faithfully execute all laws. Kaya po meron ito na petition ito because hindi niya ina-execute ang law, ina-execute niya ang lahat ng tao na sumusunod sa batas. He is not only bending the law, he is breaking the law. Salamat po. Thank you so much, Attorney Topacio. We now open the floor to questions from our friends in the media. Sino may katanungan? Yes, please. Ay, Malakas naman po yung boses ko. Since hindi ko na i-file yesterday yung impeachment complaint. thank you, Consi Rani. Eden Santos po from Net25. Since hindi po natanggap kahapon yung inyong i-file na impeachment, ano po yung inyong next move? Are you going to file it on early Monday morning since may 10 days naman po ang speaker to refer it sa plenary at hindi pa naman na-initiate yung first and second impeachment complaint? If not, kayo po ba ay may iba pang legal moves? Aakyat po ba ninyo ito sa Korte Suprema? And yung binabanggit niyo po kanina, Saldico is willing to testify or maging testigo dito sa inyong impeachment complaint? Yes, una sa lahat, after this press conference, uupo kami na mag-uusap kung ano pa yung hakbangin na gagawin namin. Of course, may mga debates kami on how to address this. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. In particular, i-discuss namin. As to the legal moves, again, pag-uusapan namin after itong ating press conference. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan, kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre, bigyan din ng pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Regarding the Zoom, if you want a recent precedent na nag-Zoom testimony, I know this because I was there as counsel for Cassandra Leong. Noon pong may dalawang witnesses, si Riza Ontivero sa Senado. They were allowed to testify via Zoom. Yung isa nasa Thailand, yung isa nasa China. So, wag nilang sabihin hindi pwede kasi ginagawa nila pagka gusto nila. Meron po kaming pakiusap
bantayan po natin itong filing na ito dahil pansinin ninyo, yung kauna-unahang verified impeachment complaint na na-file, walang attachment. Ilang pages ba yan? 15 o 4? 4 pages. 4 pages, talagang final lang. Ang intention noon is para makapag-bar ng 1 year. No? Nauna yon. Yung second verified impeachment complaint, may mga attachments. That's good. Pero nakita nila kung gaano karami yung aming attachments, pati yung akala ko mani yung sinata. Ang daming USB. So, we have all the documents, we have evidence, and I am sure, almost sure, gagawa sila ng paraan to defeat our complaint. Ang gagawin nila sa Monday is bibilisan nila kasi nasa office na ng speaker yung first nasa unahan na, no? But I'm saying this para ma-preempt. No, really. Nasa office na nung speaker. See? So, nauna na sila. Anong gagawin nila? Ika-calendar na nila doon sa order of business. So, nauna na sa calendar. Yung sa amin, yahabol pa lamang. Pag yun na-i-refer sa Committee on Justice, there you are. It is initiated. Alright? Ano ba ang ibig sabihin ng initiated? Kasi one impeachment complaint initiated lamang. Initiation means the act of filing followed by an action. And the action is, the action referred to here is the referral to the Committee on Justice. Or, in fairness, kung gusto nila talagang bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na managot, na liwanagin sa taong bayan na siya ay walang kasalanan, dapat bigyan nila ng pagkakataon ang aming impeachment complaint. It should not be shut down. Did you convince him to testify? Sir, yung pong kay Zaldico, was he voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nagkumbinsi sa kanya mag-state witness? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. I just want to add, sinasabi ni Ferdy, ang masahol nito yung si Bernardo. Kasi hindi lang 20 billion ang kinita niya, kilala ko yung asshole na yan Hindi lang 20 billion, pero mukhang nagkasundo na sila ng DOJ na 1 billion lang ibabalik. Kaya nga tama yung sinasabi that it should be the court who shall decide magkano talaga ang ibabalik. Kasi magdududa tayo na nagkaayusa na ang DOJ at ang testigo. Okay? Mike, Yeah, go ahead. can Tina. you give us details on your communications with Zaldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At a proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, ipaliwanag niya. Pero Saldico
is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon or sa impeachment sa House Committee on Justice? Sa impeachment complaint, Tina. Once inallow nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witness. I-add ko lang bakit si Saldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwedeng sabihin walang alam si Saldico. Siya ang may alam. And besides, he is the former chair of the Appropriations Committee of the House of Representatives. Klaro yan. Follow up lang dun, sir. Teka, isa-isa. Saan muna? Dito. Okay, go ahead. Follow up lang po dun sa pag-testify or willingness to testify ni Zaldico dun sa impeachment complaint po ninyo. So, kasi yesterday you did not leave a copy with the Office of the House Secretary General. Are you planning to return? Paano po siya mag-testify doon sa inyong impeachment complaint kung wala pa pong nakahain? Nakalagay dito sa impeachment, kung di tanggapin. Hindi, kasi yesterday, sir, di ba, hindi tinanggap. Tapos wala pa Unang-una, kayong nakahain. hindi tayo nag-iwan. Una sa lahat, ang nag-iwan ka. Oh, anyway, ang point kasi kahapon, parang nung nag-iwan, tumawag ako kay Makabayan Black, sa isang kasama nila. Sabi ko, anong nangyari? Sabi nila, in fact, one congressman who is part of us, who was part of the impeachment complaint, called us up. Sabi niya, hindi tinanggap yung kay Makabayan Black. Sabi ko, ha? Hindi tinanggap? Posible ba? Sabi niya, hindi ko alam eh. Pero nag-usap sila sa loob. So, tinawagan ko si anyway, may tinawagan ako doon. Sabi niya, hindi tinanggap and nandun kami sa loob. Sabi ko, ganoon, pwede ba? Sabi niya, nagtataka nga rin kami. So, nung kami na yung pababa, sabi niya, sige, pag tinanggap yung impeachment ninyo, susunod kami. Sabi ko, anong ginawa ninyo? Nag-iwan kami. Sabi nila sa amin, anong gagawin ninyo? Sabi ko, kung mag-iiwan kami, walang saysay dahil baka ibasura lang nila. No one wants to sign, no one wants to recognize. Although, magaling naman yung mga abogado natin, we took video, we took photos to show that we were there. In fact, si Atty. Manning, nilalapag yung mga papel namin, pati evidence, sabi ko, Atty. Manning, ba't mo ginagawa yan? Paano kung hindi tanggapin? Which nangyari nga. Hindi nga tinanggap. So, sa ang complaint, you mean you're going to refile it before the office? Pag-usapan namin after nito. What action to take? Okay, I-add kasi ko lang yung ginawa namin as explained by former Congressman Secretary Mike, we tendered the complaint. Kaya nilatag namin may ebidensya pati yung complaint. In the constitutional sense, not physical, legal, we have already submitted a complaint. In the constitutional sense, may constitutional violation si Secretary General Garapil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapil. And we will file charges against her. Okay. Sir, kasi di ba you said Zaldico is willing to testify. Now you don't have a complaint before the Office of the House Secretary General at the moment. So does this mean po doon sa Makabayan complaint po ba siya magte-testify or doon po ba sa first impeachment complaint? Well, unang-una, Vivian, Mike was saying that on the premise na tatanggapin yung complaint namin. Doon siya magte-testify. Halimbawa, nakarating sa Committee on Justice. We will make him, kasi nandito yung kanyang narration of facts kay Saldi. He will testify on the fact that we have submitted. Pero kung hindi nila kami bibigyan, wala kaming chance makapag-present sa kanya. Get na my point? Ganito nangyari, di ba? Ang natinanggap lang yung kay hindi, Jesus. Yung kay Makabayan, hindi. Yung Makabayan hindi tinanggap, sa amin hindi rin tinanggap. Hindi, wala. Nag-iwan sila. Okay, pero alam nila hindi tinanggap. Ang sabi sa akin nung kausap ko, they will file on Monday. Sabi niya, kayo ba? Sabi ko, parang ako personally, which I mentioned yesterday, parang ayoko. But of course, we would have to discuss.
mag-uusap-usap kami. Yung binanggit ni Congressman Pras, si Saldico kasi is part of the impeachment charge. Nandito siya. And he signified his willingness to be a witness on that particular charge. In other words, he is willing to corroborate our allegations, if ever. Kung bigyan kami ng chance na mapasok sa Committee on Justice. Sir, ulit, para malinaw, Zaldico is willing to testify in case your complaint reaches the House Committee on Justice. Now, your complaint was not received. So technically, wala pang pagtetestifayan si Zaldico at this point. Since sinasabi niyo sure na magtetestify si Zaldi, pero hindi pa rin kayo definite na re-refile nga kayo sa Monday? Yeah, ang akin lang is that we will discuss it. We will fight. We will not take this sitting down. We will file a case definitely against the SecGen's office. As to the legal course of action, we would have to sit down with the lawyers because we have iba-ibang pananaw or interpretation on how to address this. So, yun lang yung aming gagawin. But we will not take this sitting down na tapos na. Pinabayaan na namin. No, we will not do that. We feel that more than personal, it's our responsibility to the Filipino people to put these charges in play and for the President to answer and to respond dun sa charges namin. Okay, sir. Para lang walang magkamali. Okay. Sure nakakasuhan niyo po si SecGen Cheloy Garafil for violation of the Constitution. Kung ano po ang ifa-file niyo before the Supreme Court, pag-uusapan pa lang. Okay. With regards to the impeachment complaint against President Bongbong Marcos, pag-uusapan niyo if you will refile or quits. Kakalimutan niyo na. So there is an alternative kasi. It's either we will file it on Monday, which we will forfeit our filing sa Supreme Court at the moment, or we will go directly to the Supreme Court and then not file it anymore. Okay? At yun na nga po mga kababayan, no? Nako po, kaya pala hindi tinanggap ang i-final nilang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos kabayan. Diba? Ang daming alibay pa. Kung ano man yan. Nako po, ang totoo pala niyan kabayan, sobrang lakas pala ng i-final nila. Talagang madidiinan yung Pangulo. Diba? Tapos, si Saldico mga kababayan ay gusto pang tumistigo. Nako po, sobrang lakas. Kaya pala mga kababayan na ginawa nila lahat mga kababayan para ma-delay itong final or di tanggapin. Nako po. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa hindi pagtanggap ng House of Representative ng ginawang impeachment nila mga kababayan nila Kong Mike? Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan kabayan, and God bless you po palagi.